Ngayon naman ay kamustahin natin ang Senado matapos ang Marathon Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Let's ask mobile journalist Merymon Reyes na pag-usapang patatagan ay talaga namang laban na laban. Merymon, Bitin pa nga raw si Merymon bitin pa si Merymon. 6 hours lang. Sabi niya, manipis, sabi ni Merymon. Manipis. Oo, manipis. Okay, Merymon, ano bang, ikaw ba feeling mo, ininakawang ka na rin ng tulong dyan? At what are the senators saying about Monday's inquiry on the flood control projects? Lord Denise, magandang hapon. Actually, pagdating sa pagbabantay natin kahapon sa pagdidig ng Senate Blue Ribbon Committee, medyo hindi rin natin in-expect na matatapos din kahit papaano in neck of time lang yung pinakapagdinig, and then naging maayos din naman yung pag-transfer ng custody dito kanila District Engineer sa Bryce Hernandez at kay JP Mendoza na ngayon kasama na ng NBI for the booking process, yung pagkuha ng fingerprints nila, ng medical nila, at pagdala sa bilibid. So far, pagdating dito sa Senado, may mga senador na dismayado sa naging takbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron din namang so far satisfied ang pagdating dito. Yung mga satisfied, sila Senator Erwin Tulfo na sinasabing okay naman daw dahil nailabas din na yung issue tungkol doon sa coordinates na magulo, na meron palang MIPS coordinates, meron palang actual or as-stake coordinates. Pero on the other hand, itong sina Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta, ipinahayag nila kanina sa isang press conference na dismayado sila at tila bitin sila sa pagtugis ng komite dito sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects at issue ng korupsyon. Lalo pa na kahapon, may mga opisyal na mula sa DPWH na nandoon na at present na sa pagdinig. Ang sinasabi pa nga dito ni Senator Marcoleta, yung issue raw ng grid coordinates, na-bring up niya na yan nung simula pa lang ng pagdinig ng Blue Ribbon, nung siya pa raw ang nanunungkulan sa komite. Pero kaya daw nakikita niya parang umulit na naman, nag-start daw from the beginning, at pagdating daw doon sa iba pang mga bagay, for example, doon sa case naman ng Synergist na house and lot, supposedly, di dating House Speaker Martin Romualdez, dapat daw ipatawag o ipadala sa Senado yung mga dokumentong nagpapatunay nito, at hindi lang daw bumase doon sa dalawang tumestigo na ang pangalan si Joy at saka si Maria. For Senator Amy Marcos, ito rin yung sinasabi niya na even yung mga videos daw na nilabas ni dating ako Bicol Party Representative Zaldico, dapat din daw imbestigahan ng komite ng Blue Ribbon Committee Chair para rin daw mas matignan din yung mga pangalan ng mga nababanggit dito. Oo, Merymon, ikaw ba'y binigyan ng sinasabi nilang minority report na ginawa nila? Yes, Lord. Lang reporters ngayon binigyan na ng kopya nito dahil nga sa pagkadismaya nila. Naglabas ng minority report itong Menoria at naglalaman ito ng mga observation nila, ng mga issues na natukoy nila, ng findings nila, at even mga recommendations and legislative measures na tinitingnan nila na maaaring gawin, at nakabase ito sa kanilang mga pag-obserba sa mga lumipas na pagdinig. So kahit yung pinaka-start pa, naglalaman din itong minority report ng mga personalidad o pangalan ng mga tao na tinuturo raw ng mga ebidensya na dapat managot at kanilang mairerekomenda rin daw for charges. Ito napasa na raw nila kay Senate President Tito Soto, at antabayan na natin sa mga susunod na araw pagka i-bring up na ito sa session floor. Oo. Okay. So sinabi rin sa minority report yung dapat kasuhan, ano? Maari mo ba kaming bigyan ng ilang mga prominenteng pangalan? Okay, kanina prominente sinasabi si Martin Romualdez daw. Bakit? Yung iba lang yung binibigyan talagang sa PINA, pero samantalang ito, wag nila sabihin parliamentary courtesy na naman yan, sinasabi. Oo, Lord, yung sinasabi ni Senator Marcoleta na pagdating daw dito, dapat iniimbitahan na rin daw itong si Romualdez, at hindi daw dapat gawing basehan ang parliamentary courtesy para maging matayan kung a-attend daw ba o hindi itong si dating House Speaker sa pagdinig sa Senado. So far, ang sinasabi kasi kanina ni Senator Marcoleta, yung laman ng mga pangalan daw doon sa minority report, mga ebidensya ang nagtuturo sa mga ito. At so far kasi 500-pager yun, ang nakita pa lang natin doon yung may photos doon na nakaturo yung arrows kay House Speaker Martin Romualdez. So nakalagay doon yung testimonies ni na Orly Gutesa, even yung mga nakukuha nilang mga info from the past hearings ng Blue Ribbon Committee. Yun yung pinakatumutukoy doon sa mga personalidad. Pero so far, mahaba-haba kasi ito, kaya iniisa-isa pa natin. And even kanina, ang sabi din nila Senator Marcoleta, tingnan na lang din daw yung laman nito. Ayaw na rin nila sabihin yung mga pangalan kahit summary ng mga personalidad. Ano pa nga, para suspense, may dot. May dot pa. May para suspense. Pero okay, sabi rin ni Senator Marcoleta, nasasayangan daw siya, kasi at marami ring gantong obserbasyon kahapon, nasasayangan sila sa presence ni Trygve Olaybar at ni
ano pangalan ng isa? Try-Give Olaybar at ni Maynard Ngu. Tama. Kalaro paghaharapin na itong si Bernardo at si Try-Give. Lord, yan yung sinasabi ni Senator Marcoleta na they were expecting more na lalabas din daw na bago doon sa pagdinig ng komite pero hindi naging sulit yung oras na ginamit doon sa komite kasi dito kanila sekretarya, yung kanila Yusek Olaybar, kanila Maynard Ngu, hindi naging hindi sila nabigyan talaga ng enough na time para matalakay pa yung kanyang mga aligasyon na nababato sa kanila, yung kanilang mga natatanggap din tila na kickback or yung kinalaman nila doon sa mga ipinapadalang pera sa mga, sa mga nakakapag-enjoy mula dito sa mga maanumalyang flood control projects or infra projects. Yan yung mga sinasabi ni na Senatora Marcoleta na sana raw magkaroon ng changes kung sakali man na may susunod na pagdinig. Pero so far, from the minority, eto na raw yung kanilang masasabi. Yun yung nagiging laman ngayon ng minority report nila. Wala pang nakaschedule sa susunod, Marymon. Wala pang schedule ang Blue Ribbon Committee. Ang kahapon kasi, sinuspend lang talaga siya. Pero ang nasabi kanina sa isang panayam din naman kay Senator Erwin Tulfo, Vice Chair ng Blue Ribbon Committee, parang sa pagkakaalam niya, mukhang maglalabas na lang yata ng committee report ang Blue Ribbon, kaya hindi pa raw siya siguro kung magkakaroon ng susunod na pagdinig ang komite patungkol dito sa maanumalyang flood control projects. Pero ang sure tayo sa ngayon, base rin sa mga naobserbahan din natin kahapon, may ilang mga katanungan pa talaga ang publiko na inaasahan nila na mabibring up pa sa mga susunod na pagdinig kung sakaling meron man. Ako, Marymon, isang tanong lang. Mabalik ako dun sa gumulantang sa lahat kahapon, yung statement nga ni Curly Discaya na parang siya pa yung ninanakawan. May mga nadinig ka pa bang ibang reaksyon from the senators? At alam natin earlier on, nung nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, nagpangako itong si Mr. Discaya na i-release niya yung kanyang mga ledgers. Will the Senate actually compel him to do so sooner rather than later? Yeah? Denise, yan yung isa sa pinag-initan ng ilang mga senador sa komite kahapon, sila Senator Risa Hontiveros, sila Senator Kiko Pangilinan. Kine-question nila na nabigyan na raw ng time dati itong si Curly Discaya, pati si Sara Discaya, hindi pa siya kinukuha doon papuntang Davao. At na binigyan sila ng oras para kunin daw sana itong mga ledger, pero until now wala pa rin silang nailalabas na mga ledger. Ito yung naglalaman ng supposed na mga nakatanggap ng kickback. At ito yung isa sa mga titingnan din natin sa mga susunod na araw kung sakali man ulit na magkakaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon, kasi yung mga senador nais nilang makita itong ledger. Dito rin na bring up naman ni Senator Marcoleta, nakaharap din kasi sa pagdinig kahapon si Prosecutor General Fadulyon, na bring up ulit yung restitution, yung pagbabalik ng pera bilang kondisyon bago mapailalim sa Witness Protection Program. Pero at the end of that part ng pagdinig, itong si Curly Discaya, hindi na rin siya masyadong nagsalita kasi natatakot na raw siya na baka maput siya behind bars tulad ng kanyang asawang si Sara Discaya. Hindi totoo ng reaction daw ni Tito Sen ay, Tite! Sinabi ni Curly Discaya. Okay, wag ka. Ang sabi nila Senator Amy at Senator Marcoleta ay they did not feel alluded to doon sa sinabi ni Ping Lacson kahapon na shut the F up yung mga nang mamaliit at nang hahamak sa mga achievements ng Blue Ribbon Committee. Tama ba, Marymon? Tama, Lord. Ang tanong kasi kanina ng mga media kung ano yung masasabi nila doon sa naging komento or yung sa opening statement ni Senator Ping kahapon tungkol sa mga ingay na pumapaligid dito sa pagdinig ng Blue Ribbon na hindi ito nakakatulong. At yung sinabi pa nga na shut the F up at ipagpapatuloy nila ang pagdinig. At still within the direction din ng ebidensya yung ginagawa nito. Wala rin daw sila pinagtatakpan according to Senator Ping. Pero kanina sabi ni Senator Amy at ni Senator Marcoleta, feel naman nila hindi naman daw sila yung pinatutungkulan doon at hindi naman daw nila na-feel na sila yung being alluded nung remarks na yun ni Senator Ping. Kayo naman, sino ba kasi nagsabi na sila'y pinatatamaan? Anyway, maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journal, Marymon Reyes, mula pa rin. Siyempre, saan pa? Di sa Senado.